mahirap dyan. Wala naman silang pera para ibili ng pagkain na may imbak nila. Ang tanong ko po, bago tayo magtapos, nasaan si BBM? Naku po. Nasaan si BBM? Yun. Ipakita nyo siya sa amin, real time, awake, alive, and aware. Kasi po, kung may digmaan doon, abot na hanggang Dubai, kung saan ang mga Pilipino ay nandun nagtatrabaho, kailangan na pong Pangulo natin ay nandito sa ating bansa. Naku po. Hindi nasa ibang bansa. At para po maniwala ako na may commander-in-chief talaga ito si General Browner. Dahil dun sa conference niya, hindi ko naman nakita si BBM eh. Well, I have not really seen his press con. I was just told, and I can look it up later. Wala si BBM. Gusto ko makita si BBM kasama si General Browner real time to assure us na okay lang po tayo. Sabi ni BBM, may 60 days tayo na imbak na oil reserve. Pag lumala po ng 60 days ang digmaan, ewan ko na po. Of our people, only to end up in those projects or substandard infrastructure. And so I ask, why did President Marcos allow this? Why did his cabinet remain silent? How could such massive diversions happen under his watch? Mr. Speaker, it is difficult to believe that this could happen without the knowledge, if not the tolerance of the President himself. Especially when the Speaker then of this House is his own close relative. Hindi pa po ako tapos magsalita nang ako ay sunduin ni Minority Leader Congressman Libanan at dalhin sa opisina ni Sinundo pa talaga. Majority Leader Sandro Marcos. Pagdating po namin, nandoon na rin si Speaker Boji D. Nakaupo po ako, Pinagkaisahan, no? inig ako, sinita ako ni Congressman Marcos at tinanong, ano yun? Dynasty advocacy has long been one of my advocacies. Ngunit, sinabi niya, hindi yun. Inaatake mo ang aking ama. Ang sagot ko, ang kritisismo ay nakakatulong upang maituwid ang mga pagkakamali. Kung bukas ang isip ng mga Ngunit Mr. Speaker, bakit kailangan questionin ng isang miyembro ng kapulungan ito ang aking talumpati? Kung may mali, kung may kasulungalingan, bakit hindi ako debatiin dito mismo sa plenaryo? Kaaral sa aking patuloy na pagtatanong, lalo kong nauunawaan kung gaano kalaking pandarambong sa pondo ng bayan ang naganap sa loob ng 3 taon ng administrasyong Marcos. Ang ilang datos na tila nagpapakita ng pamahalaan ay parang pinapatakbo ng isang sindikato. I intend to discuss this further in a separate privileged speech, despite all my weaknesses. 2 weeks ago, may isang gabinete ang inausap ako. Sinabi sa akin, Guy, ang tingin ng Malacanang, Sara Duterte ka. Ganun. Sabi ko po, nung panahon ng mga Duterte, ako yung kauna-unahan na nagsalita laban sa war on drugs. Tinanggalan pa nga ako ang distrito ng aking pondo ng 1 taon. Pero sila, Presidente Marcos, they enabled Duterte. Si Speaker Romualdez, Majority Leader, he enabled the war on drugs. Yung mga kasama natin na nagpa-prosecute ngayon kay Duterte, they enabled war on drugs. Ako po, nakipaglaban. At hindi ko po nilalabanan ang dinastiya ng Marcos lamang. Nilalabanan ko rin ang dinastiya ng mga Duterte sapagkat alam ko na ang punot dulo ng korupsyon dito sa ating bansa ay ang pataba at ngayon mabubundat ng mga political dynasties. Sigay, yung mga salita mo nakakapagpalakas kay Sara Duterte. Mali. Sabi ko mali yan. Papalakas kay Duterte ay ang patuloy ng mga palpak
na polisiya ng Administrasyong Marcos. Sinabi magpapakulong December 15. Nagpakulong ba kahit isa? Wala. Sinabi ipapasa yung Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga. Pinasa ba? Binola lang kami. Wala. Sabi, magpapasa ng isang makatotohanang anti-political dynasty. Iba Kaya nga. priority. Ano nangyari? Wala. Kaya nga. Sa halip na anti-political dynasty ang pinasa ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms, Baliktad. ito po ay pro-political dynasties. Hindi lang magpapataba, magpapabundag pa sa mga dinastiya dito sa ating bansa. Binobomba sila ng Israel, ang Iran binobomba ng Israel at saka ng US. Ang Iran naman ay sumasagot at kung saan-saan na, lumawak na ang mga area na tinatamaan ng mga missile, ng mga bomba ng Iran. At yung mga sinasabi nating hindi apektado noon, medyo tinamaan na ngayon. And that is why we meron tayong mga pinaplano dapat na mga ruta kung saan natin mailabas ang ating mga kababayan, mga foreign work